other crops para po tumaas yung income ng ating mga coconut farmers. 17,957 hectares na po ang covered dyan. And kasama rin po sa KEDP project po natin yung animal integration naman po. So dito, ang livestock distributed is 4,812, benefiting more than 3,000 farmers. Ito ang isang ginagawang hakbang din ng PCA together with DOST and FNRI at ang PCHRD at UPPGH. They are doing clinical studies to see kung ang virgin coconut oil ba ay mabisa para sa suspected and probable cases ng COVID-19. Itong project na to is supported ng PCA together with DOST, FNRI at na-conclude na nga po ang studies dyan. And ongoing naman po yung sa PCHRD and the UPPGH on using of coconut oil as adjunct therapy para sa COVID-19 patients. Itong technology na to at ang findings na ito ay na-present po sa Big 21 in 2021 launch ng DOST last September. Yun lamang po, Mr. President, at malaking bagay ito para sa mga coconut farmers, lalong-lalo na pag napirmahan yung or ma-approve na yung plan, magagamit at mapapakinabangan na po yung collection ng yung coconut levy funds para sa kapakanan at benepisyo ng ating mga coconut farmers. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dugrales. Now we go to the Director General ng FDA, Attorney Domingo, Chairman Domingo. Hi, good evening po, sir. Good evening, Mr. President, kay Senator Bong, sa KES po, at saka sa mga Cabinet Secretary. Bigyan ko lang po kayo, sir, ng konting update sa mga gamot against COVID. Although bumababa na po ang ating occupancy rate sa hospitals, meron pa rin po yung pangangailangan para sa mga gamot at unang-una po yung oxygen. And continuously po pinaprioritize ng FDA. And since last week po na report ko, merong nadagdag po na 4 na license ng mga oxygen manufacturers. May 3 pong ospital at saka 1 pong talagang manufacturing lamang na nagsusupply sa mga ospital. So all over the country, we now have 120 licensed manufacturers of oxygen to supply our hospitals from Luzon, Visayas, and Mindanao. Next slide, please. Yun naman pong mga gamot na talaga pong in demand at hinahanap ng ating mga kababayan. Unang-una po yung tocilizumab. Nagkaroon po tayo ng bagong mga equivalent products that have